ito ang ating TMX 125 Alpha tracker bike. So for today's video, aalamin natin kung ano-ano ang nabago sa kanya, ano-ano ang dinagdag natin, at kung magkano ang inabot sa ganitong build. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause So ito po ang ating TMX tracker concept bike, which is, by the way, 8 years na sa akin kasi 2016 ko siya nakuha. At marami-rami na kaming pinagdaanan ng motor na to. Naging tricycle siya, naging service ko pamasok sa opisina araw-araw. Maraming long rides na ang naganap kahit bago pa siya ma-build, at hanggang ngayon ay nagagamit ko pa. And for your information lang po mga kamambo, matagal-tagal ko pinag-ipunan to kasi hindi rin mura yung pagpapagawa. And the time kasi medyo marami ring ibang priorities. So inabot din ng ilang taon bago ko nakuha yung ganitong build. Na actually, hindi ko pa siya nabibili, ay nagtitingin-tingin na ako ng mga setup. Unang-una, kaya ang TMX 125 Alpha ang napili kong motor noon kasi Honda tsaka kilala ang TMX sa pagiging malakas ng makina, lalo na yung predecessor niya na yung 155 series. Pero itong TMX 125 Alpha medyo angat sa mga competitor niya dahil ito kompleto to sa mga switches at sa mga basic na features na wala sa iba. Katulad na lang dito sa right handlebar, meron tayong kill switch, park light and headlight switch, starter switch, at dito naman sa kabila ang usual na function na high beam and low beam, signal light switch, horn switch, at meron tayong passing light. O diba? Saka nakakita ng pantra or pan-tricycle na motor 125cc na merong passing light. Meron din itong tachometer, kaso tinanggal na kasi ang nilagay na speedometer ay yung single lang. Medyo nakakapanghinayang pero wala yan yung nilagay nung nag-build Dito sa harap, ang mapapansin natin kaagad ang pinalitan ay itong headlight. From rectangular shape, ginawang round. Tapos dinagdagan nitong grills, headlight grills na nakadagdag talaga sa classic na concept ng bike. Tapos meron tayo ditong mga bullet type na signal light na tinatawag. Although maliit lang siya at tamang-tama naman sa ganitong build. Tapos meron tayong napaka lapad na handlebar, brown grips. Tapos dito naman ay nagpalit tayo ng tapalodo. Yung tapalodo kasi neto from stock, medyo nakadikit lang dito sa gulong, tapos hanggang dun sa likod. Ito, pinaikli siya at pinaangat para ma-achieve talaga yung tracker na concept. Dito naman sa shock, pinalitan din siya. Bali, yung butterfly pinalitan para ma-accommodate yung mas malapad na gulong, at pati yung outer tube ng shock ay pinalitan dahil sa disc brake. Although nung dinala ko to sa builder, naka disc brake na siya, pero ang gamit ko noon is yung big disc na hindi rin naman naakma para sa shock na to. Kaya pinalitan na lang ng maliit na disc, tapos meron siyang bracket na akma para sa shock na to. Ang isa sa pinaka noticeable na na-modify sa bike na to ay ang upuan, kasi pinaikli na to
Yung stock kasi mahaba at more on rectangular shape din siya. So ito, ginawa ng U-bend, pinutol, tapos ginawa ng bend na ganun para maging ganyan ang look niya. Ang swing arm naman natin ay extended ng around 3 to 4 inches kung hindi ako nagkakamali, para again ma-accommodate ang mas malaking gulong. Now, which by the way, ang ating gulong ay Swallow tires na dual sport. Ayan, makikita nyo naman. Ang tire size natin sa likod ay 130 by 80 by 17. At sa harap naman ay 110 by 80 by 17, parehong tubeless. Ang lapad naman ng rim natin sa harap ay 2.5 by 17 at dito sa likod ay 3.0 by 17. So, compare sa stock, malapad-lapad talaga yung gulong natin. At bumagay naman siya sa overall concept ng bike. Tapos dual sport pa. Sa ilaw natin, well, nung nakuha ko siya, puro conventional na bulb type yung nakakabit sa kanya. Pero, pinakabitan na natin itong DSK night breaker. Tapos, yung park light natin, since laging napupunde, ito, pinalitan ko siya ng eagle eye. And then yung headlight natin, lagi din napupunde kasi halogen. Ayan. Yan ay Atom Mini Driving Light. Kung hindi nyo pa po napapanood kung paano ko ginawa na maging headlight yung Atom Mini Driving Light, ilalagay ko sa baba yung link ng video. At ito ang ating taillight, which is LED. Ayan yung bright. Ayan. And then yung signal light natin sa likod. So dito siya nakamount sa ilalim ng U-bend. Meron tayo ditong maliit na tapalodo, although actually dati mahaba to, tinabas ko na lang nung nagpakabit tayo ng DC Monorack. Speaking of DC Monorack, ito nga po pala ay isa sa mga modifications na ginawa ko after ko makuha yung bike or after ko mapabuild yung bike, kasi kinailangan talaga ng top up. Although may mga nagsasabi na medyo baduy, hindi bumagay sa concept, pero para sa akin ayos lang naman. Kasi mahirap talaga pag walang top box, lalo na kapag maglo-long ride ka, nilagayan ng tubig wala. Eh ako yung tipo ng rider na hindi nagnanapsack kasi mainit sa likod. Ang isa pang dinagdag natin ay itong tire hugger. Yan, para iwas putik. Kasi dati nung wala pa siyang tire hugger, grabe yung putik. Abot talaga hanggang sa helmet, lalo nung wala pang top box. At itong skid plate. Tapos nagdagdag na rin tayo ng cellphone holder, action cam holder, at nagpalit na rin tayo ng set ng clutch lever and brake caliper with lever. Ito na racing boy. Ayan. Yung kabila racing boy din. Tapos yung side mirror natin, from conventional na classic na bilog, pinalitan natin ito. Ayan. Ito ay ang smoke axis side mirror na meron din pala tayong vlog niyan, by the way. Ating suspension naman ay Owens ang brand, na 400mm, kaya malaki talaga yung tinaas niya. At maganda rin naman yung play, super comfortable siya. Hindi ko na nasukat kung ilan ang ground clearance nito, pero para may idea kayo. Ang height ko po ay 5'7", at ito ang itsura ko pag nakasakay sa motor. So flat-footed na flat-footed ako, may konting bend. Pero kung mas maliit pa siguro sa akin, mga 5'5", 5'4", kayang-kaya pa rin naman ang ganitong setup. Ang tanong, magkano ang ginastos ko sa build na ganito? Maniwala kahit sa hindi, ang total package, wala pa yung mga added na accessories, side mirror, cellphone holder, camera holder, top box bracket, tire hugger at skid plate.
ay 50,000 sarado. Yes, alam ko medyo napamahal ako kasi at the time na naghahanap ako ng builder ay hindi pa ganun karami yung mga shop na gumagawa ng ganito. At yung nakita ko na builder na yun, maganda naman talaga yung mga gawa nila. Although in my case, maraming naging sablay, pero it is what it is. Yes, medyo mahal para sa 50k. Although sa akin, okay naman yung gawa, gandang-ganda naman ako. Pero sa panahon kasi ngayon, marami nang nagkalat na builder na kaya kayong gawa ng ganitong build na ang magagastos nyo lang ay around between 30 to 40,000. Depende na lang siguro kung ano yung mga gusto nyong ipagawa at kung ano yung base bike nyo. So kung kayo po ay nagbabalak na magpagawa ng ganito or bumili ng isang brand new bike at ipapagawa na ganito, at least may idea na kayo kung magkano magagastos. At sa panahon ngayon, ang daming lumalabas ng mga classic na bike na konti na lang yung ipapamodify mo. Ito kasing TMX, marami talagang gagawin para ma-achieve yung ganitong setup. Although, para sa akin, sulit na sulit naman siya. Isa lang itong TMX 125 Alpha sa inyong option kung sakaling gusto nyo ng ganitong setup. Meron yung Keyway na 152, meron yung Rusi Classic na 250 at marami pang iba. Para sa akin, sa reliability at sa maintenance na halos change oil lang talaga, ito pa rin TMX ang the best choice sa ganitong concept na bike. And that's gonna do it for me mga kamambo. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe. At see you sa next content. Peace!